Halika, kaibigan, maupo ka muna rito sa aking tabi. Huwag kang mag-alala, ang kwentong ibubulong ko sa iyo ngayong gabi ay magaan lamang, parang yakap ng isang kumot. Ito ay tungkol sa isang tahimik na batang lalaki na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang mga bagay na itinuturing na basura ng iba. Isang sirang tsinelas, isang radyong paus na, isang bentilador na ayaw nang magpaikot. Naku, baka isipin mong malungkot ang istoryang ito, pero tiwala ka sa akin, hindi. Sa katunayan, dito natin matutuklasan na ang pinakamaliwanag na pag-asa ay madalas na nagmumula sa mga bagay na may lamat at gasgas. Pakinggan mo ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Langhapin mo ang amoy ng alat na dala ng hangin. Damihin mo ang kapayapaan ng papalubog na araw, kaya't huminga ka ng malalim at hayaan mong gumaan ang iyong pakiramdam. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang munting piraso ng kabibing tila maulap at walang kinang. Paano nga ba nagiging buo ang isang pangarap mula sa mga basag at watak-watak na piraso? Halika, sisimulan na natin ang paglalakbay. Tahimik ang dapihapon sa Barangay Tala. Ang hangin ay may dalang amoy ng pinaghalong alat ng dagat at ng basang lupa matapos ang panandaliang ambon. Sa ibabaw ng magaspang na sementadong hagdanan sa labas ng kanilang maliit na bahay, nakaupo si Kyle. 14 na taong gulang, payat ang pangangatawan at may mga matang laging tila may malalim na pinagmamasdan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang piraso ng alambre at ang halos hindi na makilalang pares ng luma niyang tsinelas. Dahan-dahan niyang isinusuot ang alambre sa butas ng suwelas. Sinusubukang ikabit muli ang naputol na strap. Bawat kilos niya ay maingat. Halos isang dasal na sana'y kumapit pa. Ito na lang ang natitira niyang sapin sa paa. Isang pamana mula sa pinsang matagal nang lumuwas ng Maynila. Sa paligid ni Kyle, ang buhay ay payak at paulit-ulit. Ang bubong nilang yero ay may mga bahagi ng kinakain ng kalawang, saksi sa di mabilang na ulan at init ng araw. Mula sa siwang ng kanilang dingding na kawayan, naamoy niya ang sinaing at ang pinipritong tuyo, ang madalas nilang hapunan. Ito ang mga detalye ng kahirapan na hindi isinisigaw. Bagkus ay ibinubulong lamang ng bawat sulok ng kanilang tahanan. Napatingin siya sa di kalayuan sa isang grupo ng mga batang nagkukumpulan sa ilalim ng puno ng aratiles. May hawak silang luma at gasgas na cellphone, nagtatawanan habang may pinapanood. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Kyle. Hindi niya pinangarap ang magkaroon ng cellphone para lamang makapaglaro o manood. Ang gusto niya'y malaman kung paano ito gumagana. Gusto niyang maintindihan ang hiwaga sa likod ng maliliit na ilaw at gumagalaw na larawan. Isang pagnanasang hindi niya kailanman binigyan ng boses. "Uy, Kyle," isang pamilyar na tinig ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Marco, ang kasing edad niyang mas madalas maingay kaysa tahimik. "Grabe, pare, immortal yata yung tsinelas mo ha?" Sabay tawa nito. Hindi tumugon si Kyle. Yumuko na lamang siya. Ipinagpatuloy ang pag-aayos sa sirang strap na para bang ang buong mundo niya ay nasa maliit na piraso ng gomang iyon. Ang mga salita ni Marco ay tumusok, ngunit sanay na siya. Sa Barangay Tala, ang mga pangarap ay madalas na nagiging katatawanan bago pa man mamukadkad. Narinig niya ang papalayo nitong mga hakbang at halakhak. Nang mag-isa na siyang muli, marahan niyang hinaplos ang naayos na tsinelas. Hindi perpekto, may nakausli pa ring alambre, ngunit pwede na para bukas. Gabi na nang umuwi ang kanyang tatay Romy mula sa laot. Dala nito ang lambat na halos walang laman. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanilang bumbilya,
Kitang-kita ni Kael ang pagod at pagkabigo sa mukha ng ama. Walang salita, ngunit ang bigat sa mga balikat nito ay sapat ng kwento. Ang kanyang nanay Elara ay tahimik na naghain ng hapunan, isang mangkok ng kanin at ilang piraso ng tuyo. Walang reklamo, walang tanong. Ang pagmamahal sa kanilang pamilya ay ipinapakita hindi sa salita, kundi sa mga kilos na puno ng pag-unawa. Kumain sila sa katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng kanilang mga kutsara't tinidor at ng alon na humahampas sa dalampasigan. Hindi makatulog si Kael ng gabing iyon. Nakahiga siya sa banig na hinabi mismo ng kanyang ina, nakikinig sa hininga ng gabi. Ang banayad na ugong ng dagat ay tila isang malungkot na awit. Sa kabila ng manipis na dingding, narinig niya ang pabulong na pag-uusap ng kanyang mga magulang. Malapit na ang bayaran sa utang para sa lambat Romy, mahinang sabi ni Nanay Elara. Kulang pa rin ang huli ko, Elara. Parang lalong nagiging mailap ang mga isda, sagot ng kanyang ama. Ang boses ay pagod at halos walang pag-asa. Isang pakiramdam ng kawalan ng magawa ang gumapang sa kalooban ni Kael. Ang pangarap niyang kanina'y malabo pa, ngayon ay nagkaroon ng malinaw na hugis. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-intindi sa teknolohiya. Nakatali na ito sa isang mas malalim na hangarin, ang maiahon ng kanyang pamilya mula sa kumunoy ng kahirapan. Ang gumaan ang pasan ng mga balikat na pagod na sa kapapasan. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, naglakad si Kael papunta sa dalampasigan. Umupo siya sa isang luma at abandonadong bangka na nakasadsad sa buhanginan. Pinanood niya ang paglalaro ng liwanag sa ibabaw ng tubig. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila bumubulong ng mga kwento ng pagsubok at pag-asa. Sa kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang bigat ng mundo. Bakit ang buhay ay tila isang dagat na minsay kalmado? Ngunit mas madalas ay maalon. Isang anino ang tumabon sa kanya. Pagtingala niya, nakita niya si Lolo Isko, isang matandang mangingisda na kilala sa buong barangay sa paggawa ng magagandang parol mula sa mga kabibi ng kapis. May ngiti sa mga mata nito na kasing lalim ng karagatan. Hindi ito nagtanong kung bakit malungkot ang bata. Sa halip, umupo ito sa tabi niya. Dala ang isang lamparaang kapis na inaayos nito. Ang mga kamay ni Lolo Isko ay kulubot na, puno ng mga kalyo at kwento ng habang buhay na pakikipamuhay sa dagat. Maganda ang paglubog ng araw, di ba apo? Mahinang sabi nito. Tumangulang si Kael mula sa maliit na bayong ni Lolo Isko. May kinuha itong isang piraso ng kapis na makinis at napakintab na. Iniabot niya ito kay Kael. Subukan mong silipin ang paligid gamit yan, sabi ng matanda. Nag-aalangan man, kinuha ito na Kael at itinaas sa tapat ng kanyang mga mata. Ang papalubog na araw ay naging malabo. Ang matitingkad na kulay ay naging malumanay. Ang buong tanawin ay natabunan ng isang manipis na ulap. Hindi po kasing linaw ng salamin, Lolo, sabi ni Kael. Ang boses ay halos pabulong. Isang mabait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lolo Isko. Tama ka. Ang buhay ay parang kapis na yan, Kael. Hindi ito perpekto. Palagi itong may mga gasgas at malalabong bahagi. Itinuro ng matanda ang mga guhit sa kapis. Madalas, ang tinitingnan ng mga tao ay ang mga gasgas. Iniisip nilang wala na itong silbi. Pero ang isang marunong na tao, alam niyang hanapin ang liwanag na kayang tumagos dito. Tumingin si Lolo Isko ng diretsyo sa mga mata ni Kael. Ang mga mata nito'y puno ng init at pag-unawa. Ang liwanag na yan, ikaw yon, apo. Huwag mong hayaan na ang salita ng iba
O ang hirap ng buhay ang maging alikabok na tatabon sa iyo? Iniwan ng matanda ang kapis sa palad ni Kael habang papalayo si Lolo Isko. Nanatiling nakatingin si Kael sa hawak niyang kabibe. Hinaplos niya ang makinis ngunit hindi perpektong ibabaw nito. Sa pagdaan ng huling sinag ng araw sa kapis, isang malambot at ginintuang liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan, isang butil ng pag-asa ang itinanim sa kanyang puso. Ang mga gasgas, ang sirang tsinelas, ang kinakalawang na yero, ang utang sa lambat, ay naroon pa rin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Kael hindi lamang ang mga ito. Nakita niya ang liwanag na kayang tumagos at naniwala siyang balang araw. Ang liwanag na iyon ay magiging sapat upang magbigay tanglaw hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa buong munti nilang bahay. Ang mga salita ni Lolo Isko ay naging binhi. Isang binhing dahan-dahang nag-ugat sa tahimik na puso ni Kael. Hindi na siya naghintay. Kinabukasan, sinimulan niyang tuparin ang isang pangarap na dati anino lamang. Nagsimula siya sa paglalakad-lakad sa kanilang barangay. Hindi para maglaro, kundi para maghanap. Kumatok siya sa mga bahay na may tumpok ng kalawangin at lumang gamit sa bakuran. "Aling Nena, pwede ko po bang mahingi yang sirang radyo ninyo?" Tanong niya sa isang matandang nagwawalis. "Mang Karding, itatapon niyo na po ba yang bentilador na hindi na umiikot?" Hiyain man, nilakasan niya ang kanyang loob. Karamihan ay nagtataka, ngunit ibinibigay din naman sa kanya ang mga bagay na para sa kanila'y basura na. Isang radyong puro static ang tunog. Isang bentilador na ayaw umikot. Isang relos na tumigil na sa pagtibok. Sa ilalim ng malabay na puno ng mangga sa likod bahay nila, doon itinayo ni Kael ang kanyang munting mundo. Dala ang mga lumang gamit, umupo siya sa isang kahoy na bangkito at sinimulang pag-aralan ang mga ito. Binuksan niya ang radyo. Pinagmasdan ang mga maliliit na piyesa sa loob. Mga alambreng tanso na tila mga ugat. Mga makukulay na bagay na hindi niya alam ang tawag. Wala siyang guro. Ang tanging gabay niya ay ang sariling kuryosidad. Araw-araw, pagkatapos ng klase at ng pagtulong sa kanyang ama, doon siya matatagpuan. Nakayoko sa kanyang ginagawa, nalilimutan ng gutom at pagod. Gamit ang kakarampot na naipon mula sa pamamasada ng tricycle tuwing Sabado, naglakbay siya papunta sa bayan. Pumasok siya sa isang junk shop na amoy kalawang at lumang langis. Doon, sa halagang kaya ng kanyang bulsa, nabili niya ang kanyang unang tunay na gamit. Isang lumang panghinang. Ang unang tagumpay niya ay dumating isang hapon. Ang radyo ni Aling Nena. Matapos ang ilang araw ng pagsubok, pagkabigo at pag-uulit, bigla na lamang may tumunog mula rito. Hindi na static, kundi isang malinaw na tugtugin. Isang himig ng lumang kundiman. Napangiti si Kael. Isang ngiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Dinala niya ang radyo pabalik sa matanda. "Naku, iho, paano mo nagawa yan?" Manghang tanong ni Aling Nena. Hindi niya ito masagot ng diretsyo. "Sinubukan ko lang po," mahinang sagot niya. Bilang kabayaran, inabutan siya ng isang piling ng saging na saba at isang taus-pusong pasasalamat. Hawak ang mga saging habang naglalakad pa uwi. Naramdaman ni Kael ang isang ligayang hindi kayang tumbasan ng pera. Ang ligaya ng paglikha. Ang ligaya ng pagiging kapaki-pakinabang. Ito ang kanyang unang kislap. Ang buhay ni Kael ay nagkaroon ng bagong ritmo. Umaga, katulong siya ng kanyang tatay Romy sa pag-aayos ng lambat at bangka. Ang alat ng hangin at init ng araw ang kanyang kasama. Sa tanghali, nasa paaralan siya.
isang tahimik na estudyante sa isang sulok ng silid-aralan. At sa hapon, pag-aari na niya ang mundo. Isang mundo ng mga copper coil, tornilyo, at mga diagram na ginuguhit niya sa lumang kwaderno. Nagpupunta siya sa silid-aklatan sa bayan at hinahanap ang mga lumang libro tungkol sa electronics. Marami sa mga ito ay luma na, amoy imbakan, at may mga pahinang naninilaw. Ngunit para kay Kyle, ang mga ito ay mga baul ng kayamanan. Sa gabi, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kanilang gasera, binabasa niya ang mga ito. Ang bawat salitang teknikal ay tila isang bagong bituin na kanyang inaabot. Tahimik lamang siyang pinagmamasdan ng kanyang nanay Elara. Hindi nito naiintindihan ang mga ginagawa ng anak. Hindi nito kilala ang mga piyesang nagkalat sa munting mesa ni Kael. Ngunit nakikita niya ang apoy sa mga mata nito. Isang determinasyong hindi niya pa nakikita dati. Walang salita, ngunit puno ng pag-aalala at suporta. Paminsan-minsan, habang abala si Kael sa kanyang ginagawa, lalapitan siya nito at lalapagyan ng isang baso ng malamig na sagot gulaman sa tabi niya. Isang simpleng paraan ng pagsasabing, "Nakikita kita, anak. Ipagpatuloy mo lang." Ang munting sulok sa ilalim ng puno ng mangga ay unti-unting nakilala sa kanilang lugar. Gumawa si Kyle ng isang maliit na karatulang gawa sa tabla. Tumatanggap ng pag-aayos. Dala ng mga kapitbahay ang kanilang mga sirang plancha, radyo o ventilador. Hindi lang niya ito kinukumpuni. Simple niyang ipinapaliwanag kung ano ang naging sira at kung paano niya ito inayos. Ang kanyang katapatan at dedikasyon ang nagbigay sa kanya ng tiwala ng mga tao. Minsan, dumaan si Marco at nakita ang kanyang ginagawa. "Hay nako Kael, nagtayo ka na pala ng junk shop mo," kantyaw nito. Ngumiti lamang si Kael at nagpatuloy sa paghinang. Ang ingay sa labas ay hindi na niya pinapansin. Mas mahalaga ang tahimik na musika mula sa loob ng mga makinang kanyang binubuhay. Isang gabi, ang payapang buhay sa Barangay Tala ay binulabog ng paparating na bagyo. Ang dating banayad na hangin ay naging isang halimaw na humahagupit. Ang dagat na dati kaibigan ay nag-aaalimpuyo sa galit. Ang mga alon ay dambuhalang kamay na humahampas sa dalampasigan. Malakas ang buhos ng ulan, tila ba gustong lunurin ang munti nilang komunidad. Sa loob ng kanilang bahay, magkakasamay sila Kael sa isang sulok, nakikinig sa bawat dagundong ng kulog, at sa lagaslas ng yero nilang tila anumang oras ay lili pa rin. Kinaumagahan, tumila ang ulan, ngunit ang iniwan nito ay pinsala at lungkot. Ang bangka ng kanyang tatay Romy ay may malaking butas, sinira ng paghampas sa mga bato. Ngunit ang pinakamasakit para kay Kyle ay ang nakita niya sa likod bahay. Ang puno ng mangga ay nakatayo pa, ngunit ang munti niyang pwesto sa ilalim nito ay wasak. Ang kanyang mesang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ay nabuwal. Ang mga piyesang maingat niyang tinipon ay nagkalat sa putikan, basa at marahil ay sira na. Ang mga librong hiniram niya sa aklatan ay basang-basa. Ang mga pahinay kupas at punit-punit. Sa isang iglap, ang munting sulok ng pag-asa na kanyang binuo ay tila giniba. Umupo si Kael sa gitna ng mga nagkalat na gamit. Pinapanood ang pagtulo ng tubig mula sa mga dahon ng mangga. Naramdaman niya kung gaano karupok ang kanyang pangarap. Isang malakas na hangin lang pala ang katapat. Isang gabi ng ulan, para siyang nawalan ng lakas. Sa gitna ng kanyang panlulumo, may naaalala siya. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang piraso ng kapis na bigay ni Lolo Isko. Marumi na ito at may putik. Pinunasan niya ito gamit ang laylayan ng kanyang damit. Itinaas niya ito at sinilip ang tanawin sa paligid. Ang sirang bangka, ang nagkalat na piyesa
ang putik. Sa likod ng kapis, ang lahat ay naging malabo. Ang matatalim na gilid ng pagkasira ay lumambot. Ang madilim na kulay ng kawalan ng pag-asa ay bahagyang gumaan. Bigla niyang naalala ang mga salita ng matanda. Palagi itong may mga gasgas at malalabong bahagi. Ito na marahil ang mga gasgas. Ang bagyo, ang sirang bangka, ang nawasak niyang munting pangarap. Ngunit naalala rin niya ang kasunod na sinabi nito. Ang kailangan niyang gawin ay hanapin ang liwanag na kayang tumagos. Huminga siya ng malalim. Ang bagyo sa labas ay tapos na. Ngunit ang bagyo sa loob niya ay ngayon pa lang nagsisimulang kumalma. Hindi pa ito ang katapusan. Isa lamang itong malaking gasgas. Hindi pinahintulutan ng Nikael na malunod ang kanyang pag-asa kasama ng mga nasirang piyesa sa putikan. Kinabukasan pagkatapos ng bagyo, habang ang iba ay abala sa pagtatantya ng kanilang mga nasira, si Kael ay abala sa pagsasalba. Isa-isa niyang pinulot ang mga piyesang maaari pang gamitin. Nilinis niya ang mga ito mula sa putik at pinatuyo sa ilalim ng sumisikat na araw. Ang kanyang determinasyon ay hindi humupa. Sa halip, ito'y lalong nag-alab. Ang pinsala sa bangka ng kanyang ama ay naging mas malakas na gatong sa kanyang pagnanais na makatulong. Mas dumami ang tinanggap niyang pag-aayos. Ang bawat plansa na muling uminit, ang bawat bentilador na muling umikot, ay hindi na lamang para sa kanyang pangarap. Ang mga ito'y naging paraan upang makabili ng pako, tabla at epoxy para sa nasirang bangka ng kanyang ama. Nagtrabaho siya ng doble. Ang mga kamay niyang dati puro kalyo lang, mula sa paghila ng lambat ay nagkaroon ng mga bagong marka. Maliliit na paso mula sa panghinang. Sa loob ng ilang buwan ng walang humpay na pagsisikap, nakaipon siya. Hindi kalakihan ngunit sapat. Sapat para sa isang hakbang na dati hindi niya sukat takalain. Isang araw, sinamahan niya ang kanyang ina sa palengke ng bayan. Ngunit hindi siya sa mga tinda ng isda o gulay nagpunta. Dumiretso siya sa opisina ng administrasyon ng palengke. Nang bumalik siya sa kanyang ina, may dala siyang isang piraso ng papel. Isang kontrata para sa isang maliit, bakanting pwesto sa isang sulok ng pamilihan. Anak, sigurado ka ba rito? Nag-aalalang tanong ni Nanay Elara. Ngumiti lamang si Kael. Isang nangiting nagsasabing, handa na siya. Pinangalanan niya ang kanyang munting pwesto na Tala Electronics. Ang Tala ay para sa kanilang barangay. Isang paalala kung saan siya nanggaling. Ngunit ito rin ay para sa bituin. Isang simbolo ng liwanag at pangarap. Ang dati niyang mesa sa ilalim ng puno ng mangga ay napalitan ng isang matibay na lamesang yari sa kahoy at salamin. Ang kanyang mga gamit ay maayos nang nakasalansan sa mga maliliit na kahon. Nagsimula siyang kumita ng palagian. Hindi na lamang pambili ng bigas at tuyo ang kanyang kinikita. Isang hapon, umuwi siya na may dalang isang malaking balot. Binuksan niya ito sa harap ng kanyang ama. Isang bagong set ng lambat. Napatingin si Tatay Romy sa lambat, pagkatapos ay kay Kael. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ngunit sa kanyang mga mata, may kislap na ngayon lang nakita ni Kael. Itinapik nito ang balikat ng anak. Isang tapik na mas mabigat at mas makahulugan kaysa sa anumang salita. Kinagabihan, mayroon na ring isang supot ng mga gamot para sa rayuman ng kanyang ina. Ang pangarap niya ay nagsisimulan ng magbunga. At ang ani ay payapa at puno ng ligaya. Isang maalikabok na hapon, habang abala si Kael sa pag-aayos ng isang sirang speaker, isang pamilyar na anino ang tumigil sa harap ng kanyang pwesto. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Si Marco. Nakatayo ito roon,
Suot ang isang kupas na t-shirt, ang mga matay nakatingin sa sahig. Sa nanginginig nitong kamay, hawak nito ang isang cellphone na basag ang screen. Ang dating maingay at mayabang na si Marco ay tila isang batang napagalitan. "Kakael," nauutal nitong sabi. Baka pwede mong tingnan to." Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng mga hindi sinasabing salita. Mga kantyaw ng nakaraan, mga tawang mapanukso. Hindi umimik si Kael. Walang bakas ng panunumbat sa kanyang mukha. Kinuha lamang niya ang cellphone mula sa kamay ni Marco at sinuri ito ng maigi. "Basag ang screen. Kailangang palitan," sabi niya sa isang kalmado at propesyonal na tono. Itinabi niya ang speaker na ginagawa at inasikaso ang cellphone ni Marco. Tahimik lamang na nagmamasid si Marco. Bawat kilos ni Kael ay kanyang sinusundan. Nakita niya ang kasanayan sa mga kamay nito, ang focus sa mga mata nito. Ito na ang Kael na dati kanyang pinagtatawanan sa ilalim ng puno ng mangga. Pagkalipas ng halos 1 oras, iniabot ni Kael ang cellphone. Ang screen ay buo na, malinis, at muling umiilaw. "Magkano lahat?" Halos pabulong na tanong ni Marco. Habang kinakapa ang kanyang bulsa, tiningnan ni Kael si Marco. Sa unang pagkakataon ay nagtama ang kanilang mga mata. "Kalahati na lang ang bayaran mo," mahinang sabi ni Kael. "Taga-iisang barangay lang naman tayo." Natigilan si Marco. Nagulat. Marahil ay napahiya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Inilapag na lamang niya ang bayad sa mesa, kinuha ang cellphone at tumango ng marahan bago mabilis na tumalikod at umalis. Hindi ito nagsabi ng salamat. Ngunit para kay Kael, ang tahimik na pagtangong iyon ay sapat na. Alam niyang may nagbago. Hindi niya kailangan ng paumanhin. Ang kailangan niya lang ay ang tahimik na pag-unawa. At sa hapong iyon, sa gitna ng ingay ng palengke, naramdaman ni Kael ang isang uri ng tagumpay na mas matamis kaysa sa anumang kita. Ang pinakamalaking tagumpay ni Kael ay hindi ang pera o ang pagkilala ng iba. Ito ay ang pagbabagong idinulot nito sa kanyang pananaw. Mula sa kanyang pwesto, madalas niyang pagmasdan ang mga taong dumadaan. Mga magsasaka, mga tinder, at lalo na ang mga mangingisdang tulad ng kanyang ama. Nakikita niya ang kanilang mga pagod na mukha. Naririnig ang kanilang mga kwento tungkol sa hirap ng buhay sa dagat. Isang araw, habang pinapanood niya ang kanyang tatay Romy na naghahanda para muling pumalaot gamit ang bago nitong lambat, isang realisasyon ang tumagos sa kanyang isipan. Ang mga mangingisda ay naglalakbay sa laot ng ilang araw, malayo sa kanilang pamilya. Ang tanging dala nilang libangan o koneksyon sa mundo ay ang kanilang mga lumang cellphone o radyo. Ngunit paano kung maubusan sila ng baterya sa gitna ng karagatan? Paano nila malalaman kung may paparating na masamang panahon? Ang problema ng kanyang ama ay problema rin ng marami. Sa gabing iyon, sa kanyang maliit na kwaderno, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bumbilya, nagsimula siyang mag-drawing. Hindi ito diagram ng sirang radyo. Ito ay isang bagong ideya, isang maliit at hindi tinatablan ng tubig na aparato na kayang kumuha ng enerhiya mula sa araw. Isang solar-powered charger. Ang pangarap na nagsimula sa sirang tsinelas ay lumalago na. Hindi na ito para lamang sa kanyang pamilya. Ito ay nagsisimula ng maging para sa buong komunidad. Ang bituin sa kapis ay nagsisimula ng maghasik ng sarili nitong liwanag. Ang drawing sa kwaderno ni Kael ay naging isang obsesyon. Isang hamon na bumubuhay sa kanyang diwa sa gabi. Kahit pa ang katawan niya'y pagod na mula sa maghapong pagtatrabaho.
Kapag ang palengke ay nagsisimula ng tumahimik at ang mga tinderay nagliligpit na ng kanilang mga paninda, ang munting pwesto ni Kael ay nananatiling may ilaw. Doon, sa ilalim ng isang bumbilyang nagbibigay ng manilaw-nilaw na liwanag, ang kanyang tunay na trabaho ay nagsisimula. Ang kanyang pangarap ay nagkakaroon ng mga kable, baterya, at maliliit na solar panel na inorder pa niya mula sa isang tindahan sa syudad. Gabi-gabi, ang hangin ay napupuno ng amoy ng hinang at ng tahimik na determinasyon. Ngunit ang landas ng isang inventor ay hindi patag. Ang kanyang unang prototype ay malaki at mabigat. Gumana ito sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit sa sandaling matakpan ng ulap ang langit, agad itong namamatay. Nabigo siya, ngunit hindi sumuko. Gumawa siya ng pangalawa, mas maliit, mas magaan. Ngunit ang pinakamalaking kalaban niya ay ang dagat, ang alat at ang basa. Isinubok niyang ilubog ito sa isang timba ng tubig alat. Sa unay tila matagumpay. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, may maliliit na bulan na nagsimulang umakyat sa ibabaw. May singaw. Sira. Napabuntong hininga si Kael. Napasandal siya sa kanyang upuan at napapikit. Ang pagod at frustrasyon ay unti-unting gumapang sa kanyang kalooban. Maraming gabi ang nasayang. Maraming piyesa ang nasira. Nagsimula siyang mag-isip kung ang pangarap ba niyang ito ay masyadong mataas para sa isang tulad niya. Isang dapit hapon, hindi muna siya umuwi. Naglakad siya patungo sa dalampasigan, doon sa lugar kung saan una niyang nakausap si Lolo Isko. At tulad ng dati, naroon ang matanda, nag-aayos ng isang parol na kapis. Nakita ni Lolo Isko ang pagdating ni Kael. Nakita nito ang bigat sa mga balikat ng binatilyo. Ang dagat, kung minsan, ayaw magbigay ng isda. Panimula ng matanda na tila alam na ang laman ng isip ni Kael. Pero hindi ibig sabihin nun ay hihinto na sa pamamalaot ang mangingisda. Ipinakita ni Kael ang nabigo niyang prototype. Hindi ko po maprotektahan sa tubig, Lolo. Malungkot niyang sabi. Tiningnan ni Lolo Isko ang aparato, hinawakan ito. Ngunit hindi ang mga kable ang kanyang sinuri. Hinaplos niya ang kaha nitong gawa sa plastik. Ang mga parol ko, Kael, nabubuhay sa tabing dagat. Hinaharap nila ang maalat na hangin araw-araw. Kwento ng matanda. Ang sikreto ay wala sa tibay ng kapis. Nasa pagitan nito. Itinuro niya ang mga dugtungan ng bawat piraso ng kapis. Goma ng puno ng pili ang aking ginagamit para isara ang bawat siwang. Simple lang, pero matibay. Hindi pinapasok ang hangin at hamog. Isang ideya ang biglang nagliwanag sa isip ni Kael. Hindi niya kailangan ng mamahaling solusyon. Ang kailangan niya ay isang bagay na simple at epektibo. Ang sagot ay wala sa mga libro ng teknolohiya na kanyang binabasa. Ito ay nasa karunungan ng mga tulad ni Lolo Isko. Karunungang hinubog ng karanasan at kalikasan. Nagpasalamat si Kael at halos patakbong bumalik sa kanyang pwesto. Gamit ang ideyang iyon, gumawa siya ng panibagong kaha. Tinitiyak na ang bawat dugtungan ay selyado. Hindi ng goma ng pili, kundi ng isang klase ng sealant na natutunan niyang gawin mula sa mga natirang materyales. Muli niya itong isinubok sa timba. Lumipas ang isang oras. 2. Walang bula. Tagumpay. Ang gumaganang prototype ay maliit. Halos kasinlaki lang ng palad. Magaan. At higit sa lahat, hindi tinatablan ng tubig. Habang hawak ito, naalala niya ang piraso ng kapis sa kanyang bulsa. Ang bagay na nagbigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Doon niya nakuha ang pangalan para sa kanyang munting imbensyon. Kapis Power. Isang pangalang nagbibigay pugay sa simula ng lahat. Isang pangalang nagsasabing,
Kahit sa mga bagay na malabo at may gasgas, may liwanag na maaring anihin. Ang unang sumubok nito ay ang kanyang tatay Romy. Kinaumagahan bago ito pumalaot, maingat na ikinabit ni Kael ang Kapis Power sa gilid ng bangka. Itapat na lang po sa araw, tatay. Isaksak niyo po rito ang cellphone o radyo ninyo. Paliwanag niya. Ang boses ay may halong kaba at pananabik. Tiningnan ng kanyang ama ang aparato. May pagdududa sa mga mata nito. Ngunit mayroon ding tiwala. Tiwala sa anak na minsan niyang nakitang nag-aayos lang ng sirang tsinelas. Tumango ito. Sige, anak, susubukan ko. At pumalaot na ito. Dala ang isang piraso ng pangarap ni Kael. Ang mga sumunod na 2 araw ang pinakamahaba sa buhay ni Kael. Bawat oras ay tila isang taon. Bawat alon na kanyang naririnig ay tila may dalang tanong. Gumana kaya? Nang 3 araw, natanaw na niya ang papalapit na bangka ng kanyang ama. Sinalubong niya ito sa dalampasigan. Ang huli nito ay mas marami kaysa sa dati. Ngunit hindi iyon ang unang ibinalita ni Tatay Romy. Kael, tawag nito, isang malaking ngiti ang nakaguhit sa pagod nitong mukha. Yung gawa mo, grabe. Ikinwento nito kung paano sila nakinig sa ulat ng panahon gamit ang radyong nakasaksak sa Kapis Power. May sama daw ng panahon sa kabilang isla, kaya't nakaiwas sila at nakahanap ng mas magandang lugar na pangisdaan. Ang mga kasamahan daw nito sa ibang bangka na naubusan ng baterya ay namangha. Nagtanong sila kung saan niya nabili ang mahikang iyon. Gawa ng anak ko. Buong pagmamalaking sagot daw niya. Ang kwento ay mabilis na kumalat sa buong barangay Tala. Ang mga mangingisda ay nagsimulang magpuntahan sa pwesto ni Kael. Hindi na para magpaayos ng radyo, kundi para magtanong tungkol sa Kapis Power. Nakita nila ang halaga nito. Hindi ito luho. Ito ay kaligtasan. Ito ay komunikasyon. Ito ay pag-asa. Ang maliit na imbensyon na isinilang mula sa isang pangarap sa ilalim ng puno ng mangga ay naging isang kasangkapan para sa buong komunidad. Hindi pa mayaman si Kael. Ngunit sa mga mata ng kanyang mga kababayan, isa na siyang bituin. Ang bituin sa Kapis ay hindi na lamang isang liwanag na tumatagos. Ito ay isang liwanag na nagsisimula ng magbigay tanglaw sa iba. Hindi nagtagal. Ang Kapis Power ay naging isang pangangailangan para sa mga mangingisda, hindi lang sa barangay Tala, kundi pati na rin sa mga karatig bayan. Dumating sa punto na hindi na kaya ng mga kamay ni Kael na mag-isang gumawa. Ang mga order ay dumarami. Ang mga gabi niya ay lalong humahaba. Ngunit sa halip na magtayo ng isang malaking pagawaan o humanap ng mamumuhunan, ibang landas ang pinili ni Kael. Isang landas na mas angkop sa puso ng kanyang munting barangay. Nagsimula siyang magturo. Pinili niya ang ilang kabataan sa kanilang lugar na may interes, ngunit walang pagkakataon. Isang hapon, nilapitan niya si Marco na abala sa pag-aayos ng sarili nitong motorsiklo. Marco, gusto mo bang matutong gumawa ng Kapis Power? Simpleng tanong niya. Nagulat si Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kantyaw o pagdududa sa mga mata nito. Isang tahimik na pagtango lamang ang kanyang naging sagot. Ang pwesto ni Kael sa palengke ay naging isang munting silid-aralan. Doon, itinuro niya ng buong pasensya ang bawat hakbang, mula sa tamang paghinang hanggang sa masilang proseso ng pagsil upang hindi ito pasukin ng tubig. Ang kanyang maliit na negosyo ay naging isang maliit na kooperatiba. Ang tagumpay niya ay naging tagumpay din ng iba. Nagkakaroon ng bagong pagkakakitaan ang mga kabataan. Ang mga kamay na dati walang ginagawa ay naging abala sa paglikha. Ang pangarap na nagsimula sa isang tao ay dahan-dahang naging pangarap ng isang buong komunidad. Ang pagbabago ay higit na naramdaman sa loob ng kanilang tahanan. Isang umaga,
Nagising si Kyle sa tunog ng martilyo. Paglabas niya, nakita niya ang kanyang tatay Romy na inaayos ang kanilang bubong. Pinapalitan ang mga yerong may kalawang ng mga bago. Hindi na nila kailangang mangamba sa bawat pag-ulan. Ang hapagkainan nila ay hindi na laging may tuyo. Madalas na itong may sariwang isda at gulay. Ang kanyang nanay Elara ay patuloy sa paghahabi ng banig. Hindi na dahil ito'y isang pangangailangan, kundi dahil ito ang kanyang hilig. Ang mga disenyo sa kanyang mga banig ay naging mas masalimuot, mas masaya. Ang mabigat na katahimikan na dati bumabalot sa kanilang bahay ay napalitan ng isang magaan na kapayapaan. Ang mga pag-uusap ay hindi na tungkol sa utang o kakulangan. Tungkol na ito sa mga plano, sa mga maliliit na tagumpay ng bawat araw. Ang pamilyang dati pinaghihiwalay ng mga problema ay mas lalong pinagbuklod ng pasasalamat. Isang dapit hapon, ilang taon matapos ang lahat, bumalik si Kyle sa dalampasigan. Umupo siya sa parehong luma at abandonadong bangka. Ngayon, isa na siyang binatang may tiwala sa sarili. Ngunit ang kapayakan sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang tanawin ay pareho pa rin. Ngunit ang nararamdaman niya ay ibang-iba na. Wala na ang lungkot. Wala na ang bigat. Ang naroon na lamang ay isang malalim na pakiramdam ng kapanatagan. Maya-maya, naramdaman niya ang pamilyar na presensya. Si Lolo Isko. Tumabi ito sa kanya, dala ang ngiti nitong kasing tanda at kasing lalim ng dagat. Mukhang mas maliwanag na ang paglubog ng araw ngayon, apo, sabi ng matanda. Ngumiti si Kyle. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang luma at gasgas na piraso ng kapis. Ito pa rin ang hawak niya. Hindi mo hinayaang takpan ng alikabok ang iyong liwanag, sabi ni Lolo Isko. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Tumingin si Kyle sa kanyang hawak na kapis. Pagkatapos ay sa papalubog na araw. Ang malabong liwanag na tumatagos dito ay kasing ganda pa rin ng dati. Tumingin siya sa kanilang barangay na nasa di kalayuan. Isa-isang nagsisimulang sumindi ang mga ilaw sa mga kabahayan. Ang mga maliliit na bumbilya ay tila mga bituing bumaba mula sa langit. Alam niyang ang ilan sa mga tahanang iyon ay may radyong napapakinggan dahil sa kanyang ginawa. May mga mangingisdang nakakauwi ng ligtas dahil sa ulat ng panahong kanilang naririnig. Ang ilan sa mga kabataang dating walang direksyon ay may disenteng hanap buhay na ngayon. Hindi siya naging mayaman sa paraang sinusukat ng mundo. Ngunit ang yaman na kanyang natagpuan ay hindi kayang tumbasan ng salapi. Natagpuan niya ang kanyang lugar sa mundo. Binago niya ang kapalaran ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, naibahagi niya ang kanyang liwanag sa kanyang komunidad. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Marami pang mga gasgas. Marami pang malalabuong bahagi ang darating sa kanyang buhay. Ngunit alam na niya ngayon kung paano hanapin ang liwanag. Ang pangarap na dati sa kanya lamang ay pag-aari na ngayon ng buong barangay Tala. Isa na itong pag-asang patuloy na magbibigay tanglaw tulad ng isang bituin. Isang bituing isinilang mula sa isang hamak na kapis. At dito, nagtatapos ang kwento ni Kyle. Ngunit hindi ang kanyang paglalakbay. Ilang taon pa ang lumipas. Ang barangay Tala ay nanatiling tahimik at payak. Ngunit ang kapayapaan dito ay iba na. Hindi na ito ang kapayapaan ng pagwawalang bahala, kundi ang kapayapaan ng pagkakaroon ng sapat. Ang kapayapaan ng mga pusong may pag-asa. Isang madaling araw, bago pa man tumilaok ang mga manok, naroon si Kyle sa dalampasigan. Hindi na siya ang payat at laging nakayukong bata. Isa na siyang binatang matatag ang tindig.
Pinanood niya ang mga mangingisdang naghahanda sa kanilang mga bangka. Ang bawat isa ay may maliit na kapis power na nakakabit dito. Isang munting alaalang ang liwanag ng araw ay laging abot kamay. Hawak pa rin niya ang luma at gasgas na kapis na bigay ni Lolo Isko. Ngunit hindi na niya kailangang sumilip pa rito upang makita ang liwanag. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang liwanag ay hindi lamang nakikita sa kabila ng mga gasgas. Ang liwanag pala ay ang mismong mga gasgas. Ang bawat pagsubok, ang bawat pagkabigo, ang bawat luhang pumatak. Ang mga ito ang humuhubog sa atin. Ang mga ito ang nagbibigay kahulugan sa ating tagumpay. Ang bituin ay wala sa kapis. Ang bituin ay nasa pusong natutong magbigay tanglaw sa iba. At iyan, kaibigan, ang kwento ng bituin sa kapis. Isang paalala na sa pinakamadilim na gabi, ang pinakamaliit na kislap ng pag-asa, kapag inalagaan, ay maaaring maging araw. Maraming salamat sa iyong tainga at sa iyong pusong nakinig. Salamat sa pagsama mo sa aming paglalakbay sa Barangay Tala. Naway ang kapayapaan ng gabing ito ay manatili sa iyong pagtulog. Marami pa tayong kwentong pagsasaluhan. Marami pang mga landas na tatahakin. Ngunit sa ngayon, magpahinga ka na. Hanggang sa muli, kaibigan. Magandang gabi.